Hello everyone! This is Marie. Hopefully makahelp tayo sa iba na gustong magpakasal this year as mga susunod pang taon. So sana makahelp po sa inyo yung mga share ko. I got married last January 24, 2024 and we are looking forward na makahelp po sa mga bagong couples na gustong ikasal ngayong taon or sa mga susunod pang taon. So first, my first vlog is regarding the preparation. So hopefully yung mga susunod nating vlog is magdire-diretso and makahelp din po sa iba. First is the wedding date. So una, syempre yung wedding date, kailangan iset mo yan para sa requirements, of course. Isa yan sa importanteng malaman natin pag apply natin ng mga requirements. And syempre yung weather. Kailangan natin consider yung weather para hindi tayo ganun ka-haggard sa kasal natin. So next is yung wedding budget. So, kailangan mo malaman ilan ba yung entourage na gusto mo, ilan ba yung relatives mo, yung friends mo, and sa guest list kasi magbe-base din yung wedding budget. So, minsan, akala natin, ito okay na tong budget natin na to, for example, 200,000. Pero usually kasi talaga times 2 or pag mas gusto mo mas bongga yung kasal mo, baka mag times 3. So, kailangan natin i-consider yung yung packs na gusto mong umattend sa kasal nyo. Then, next is to decide whether church or civil wedding. So, wala namang masama kung hindi tayo mag-church. It depends on you kung ano na pag-usapan nyo ng partner mo. Magkakailan ba naman kasi tayo. So, kung ano yung prefer nyo, go. We prefer yung sa church. Kasi matagal na rin talaga namin pangarap ni James na ikasal sa simbahan. Yung ibang information regarding our wedding, I can share to you sa mga susunod nating vlogs. Hopefully, magawa natin yan. Magawa natin ang paraan lahat. So, next is the venue. So, kami kasi ni James, we decided na yung venue namin is magkakalapit lang halos or malapit lang para hindi masyadong pagod yung mga bisita. Kasi yung ibang guest namin is from Cavite, from Laguna, kasi yung family ni James is from Siniloan, Laguna, and then kami is dito sa Cardona, Rizal. So, kailangan namin i-consider yung pagod nila. Kasi baka may pagdating nila sa kasal namin, pagod na wala ng energy. So, namili kami ng venue na malapit. So, ang church namin sa Cardona. So, humanap kami ng venue na magkaroon din kami ng before the wedding, na nandun na sila lahat, yung mga kailangan pumunta ng maaga nandun na, yung mga available, pwede na sila doon. And then para kinabukasan, konti na lang yung hintay natin na dumating, and then punta kami sa church, and then after that, balik kami dun kung sa kami nag-i-stay, kasi dun na rin yung reception. So, ang laking ginhawa din ng ganun. And then after party, meron din kami, dun lang din sa may venue na yun. So, magkatabi lang siya. So, yun yung magandang isa sa masasabi kong maganda namin decision ni James sa kasal namin. So, hopefully, makaharap din kayo ng venue and church na medyo magkakalapit para hindi ganun ka-haggard lahat. And kahit kayo as a couple, dapat syempre fresh, hindi kayo ganun ka-hassle makapunta sa church and then the venue. So, yun, sana i-consider niyo siya. And then next is yung pagpe-prepare natin ng civil registry documents. So, una, nagpunta kami sa munisipyo para malaman namin yung requirements, kasi actually kami ni James, we are engaged. I think almost 4 years na kami engaged. So, out of nowhere na para meron na kami na pag-usapan, and then nag-go na. Sige baby, sabi niya, sige baby, kasakasa ka na ng wedding natin. And then go, parang kinabukasan yata, or basta ilang days after he said na go, mag-asikaso na. Nagpunta na agad kami ng family ko sa munisipyo para malaman yung requirements, and then nagtingin-tingin na kami ng venue. So yun, other information and love story namin ni James, kakunta namin maybe sa TikTok namin and sa ibang vlogs. Hopefully makagawa tayo ng ibang vlogs. And then next, yung sa ating I'm sorry. So ang requirements na kailangan natin sa munisipyo is yung Senomar, birth certificate, and then cedula. So, patong kailangan natin na ma-comply kay munisipyo. And then, next yung sa church. So, mas marami actually yung requirements sa church, of course. So, una yung Senomar din. Kailangan din ng Senomar. So, ang kailangan namin kumuha ng Senomar ni James ay
Actually, busy siya kasi sa work. Nasa Riyadh siya that time. So, uuwi lang siya 2 weeks before our wedding. So, ang ginawa ko, ako na nag-apply online ng Senomar. So, may consent naman siya. So, okay lang na ako rin yung nag-apply and nag-receive dito sa amin sa Rizal. I-consider nyo din yung sa Senomar. So, as far as I know, correct me if I'm wrong, kasi kami kakasal na church, ang advice sa amin is dapat makuha siya sa within I think 3 to 6 months before our wedding. I think maximum of 6 months before our wedding kasi yun yung ina-accept nila. So, hindi ko po sure kung sa ibang churches ganun din o sa ibang process ganun din. Yun lang po yung experience namin. So, hindi po ako expert. Based lang po kami kung anong naranasan namin ni James sa pagpe-prepare po ng aming kasal. Kailangan rin sa church natin is yung birth certificate, which is meron na kami ni James, but baptismal certificate. So, meron naman kami parehas ni James. And then, yung kumpil. Kailangan nyo rin. Take note sa baptismal and sa kumpil natin or sa confirmation and sa baptismal certificate, kailangan may nakanote na with marriage purposes. So, wag natin kakalimutan yun kasi isa yun sa kailangan natin i-note na nakalagay sa ating baptismal and confirmation. Next is yung marriage license. So, ito yung pinaka medyo nangarag talaga kami ni James kasi nga 2 weeks before our wedding siya dadating. So, kailangan, hindi kasi siya pwede apply ng ako lang. Dapat si James is present din physically and personally sa pag-apply ng marriage license kasi kailangan din niyang pumirma. So, nakiusap kami kasi ang sabi sa amin ng munisipyo, marirelease lang ang marriage license within 11 to 12 days. So, 2 weeks before our wedding darating si James. Kaya kailangan namin siyang i-apply right after ng dating niya. So, pagdating niya sa Philippines, pinagpahinga ko siya. Pagdating niya, pahinga ka, din kinabukasan, apply na tayo ng marriage license. So, yun, apply agad kami. And very thankful kami na na-release yung aming license ng January 22, 2024. Grabe, sobrang galing ni Lord. Talaga, pag para sa'yo is bibigay niya. Dahil ang kasal namin is January 24, 2024. Buti na lang talaga umabot. So, next is yung ating marriage contract. So, syempre alam natin yan. Kailangan yan. And then, yung pre-kana seminar. So, ang choice ko talaga nung una is ikasal. Kung kasal naman kay mother ko, which is sa Morong Rizal. So, nag-check kami ng requirements. Unfortunately, kahit gusto ko na dun kami ikasal or alam ko naman gusto ni James, wala naman siyang magagawa. Hindi kakayanin ng schedule namin yung 3 seminar kasi isang seminar sa isang linggo, so bali 3 weeks. Ang dating ni James is 2 weeks before our wedding. So, sabi ko, baka may ibang plan si Lord. So, hanap kami ng ibang church, yung ano mas malapit, Cardona. Sobrang thankful dahil kinuwento ko nga na ganito po yung mangyayari 2 weeks before our wedding po makakarating yung partner ko or yung groom. So sabi nila, yes, may kinoconsider namin yung mga OFW kasi ang dami nga raw talagang LDR couples na problem is yung sa seminar din talaga dahil nga maiksi lang yung time ng preparation. So thankful kami na na-help nila kami and meron pala silang seminar sa isang buong araw na matatapos namin yung seminar na yun. So, may ilang kaming couples na sabay-sabay nag-seminar and thankful naman kami na natapos namin agad and then napasa namin yung requirements na kailangan sa munisipyo din. Lahat-lahat natapos namin before our wedding. So, thank you talaga. Thank you talaga kay Lord na naibigay niya sa amin talaga tong kasal natin ng matapos lahat ng requirements na kailangan. Kasi without the requirements, hindi matutuloy ang kasal namin. So, next is yung ating coordinator. So, meron kasing full coordination and on-the-day coordination. So, we prefer yung on-the-day kasi ako naman, hands-on naman ako. And gusto ko rin malaman kung ano pa talagang process ng kasal. Para ma-feel mo na ikakasal ka kasi diba yung pakiramdam na talagang pinagtrabahuhan mo rin yung pagsaset ng meeting sa ibang supplier, pakikipag-deal sa kanila. And so yun, ang napili namin coordinator is sa taga Rizal lang din, which is very thankful kami. Sobrang na-help niya kami. Kasi yung on the day, para na rin siyang full coordination. As in, pwede kong
i-vlog next time kung sino yung coordinator namin and other suppliers na baka sakaling makahelp sa inyo. So yun, thankful kami Sir Ernan. Thank you so much talaga. And then, after that, pag-uusapan nyo yung motif. Of course, kailangan mo ng motif, theme, color scheme. So, yun yung kailangan i-consider. Kasi kami, sa tagal rin ng preparation namin ni James, sa pag-usapan namin na navy blue. Kasi sobrang linis talaga ng tignan. Hopefully, ma-watch nyo yung sa TikTok namin, iba namin susunod na vlogs, makita nyo na maganda talaga siya tingnan, ang linis. And pag dark talaga ang color is angat yung mga ganda ng guest. And syempre, angat din na naka-wedding gown ka and then yung groom mo, ang ganda rin sa kanya tingnan ng kulay. So hopefully, ma-visit nyo rin yung Facebook ko. It's just Marie Grace and Marcus Fernando. So, nandun yung photos and videos namin ni James na baka sakaling makahelp sa inyo. So, next is yung sa suppliers. So, meron tayong list ng suppliers. Hindi ko kayang isa-isa sa isang vlog. So, next vlog natin, second vlog, is regarding our suppliers. So, hopefully, ma-watch na siya and maintay. Medyo busy lang po, pero gagawa tayo ng vlog pag may time po tayo, syempre. Suppliers, marami po yan. Isa-isahin po natin. Thank you. And then, thank you. And next po is yung schedule ng meeting sa suppliers. So, with the help of your coordinator, so, syempre, magkakaroon tayo ng meeting with the suppliers. So, syempre, importante yan na makapag-meeting ka kasi baka yung inaakala mong maganda na, may mas igaganda pa pala. Kasi sila yung mas maraming experience sa ilang kasal na yung napuntahan nila. So, iba pa rin yung humingi ka ng idea sa kanila. Iba pa rin ang may coordinator para hindi ka rin ma-stress. Dahil sobrang nakaka-stress kung wala kang coordinator at yung ang mag-aasikaso lang is yung kasama rin sa entourage. Sobrang hassle. Maigi nang gumastos ka ng or magbilaan ka ng budget para dun. Kung sa ikagaganda naman ang kasal yung dalawa. Which is pangarap niya namang mangyari. So, yun. So, ang last na kailangan nating tandaan sa preparation is yung pag-turn over ng lahat ng lahat ng kailangan sa coordinator. So, the day before, tinurn over na namin lahat sa kanila para wala na kami masyadong isipin ni James and mag-enjoy kami, makapagpahinga. And I know si James sobrang enjoy yan, kung alam niyo lang. So, yun, tinurn over namin sa kanila lahat. And then, after that, yung sister ko kinabukasan before our wedding, tinurn over din niya yung iba pa kailangan. So, thankful kami. Naging maayos naman ang lahat. So, sobrang saya ikasal. And kaya sana yung pagpe-prepare pa lang is tutukan nyo na. Dahil iba, pag kayo mismo yung nag-asikaso, mas ma-feel mo siya. Kasi ako, sabi ko sa kasal ko, hindi ako iiyak. Lalo pagpasok. Kasi tagal kong inintay yun. Pero grabe, pag nakita mo na yung pinaghirapan mo, narinig mo pa lang yung kanta, day, niiyak ka na. May iyak ka kasi may worth it. Ito na talaga yung pinaghirapan namin. Mangyayari na siya. Yung aming dream wedding. So, yun lang sa ngayon. Thank you so much for watching. And hopefully, mag-watch pa kayo sa mga susunod nating vlogs. And also, I can share to you some photos like this. Like this. And videos. Yes. You can watch our videos on my TikTok account kasi walang TikTok yung partner ko. So, akin lang. Marisir528. So, hopefully, ma-watch nyo. And then, so, sa YouTube, sana po mag-like and subscribe po kayo para po makapanood pa kayo ng ibang vlogs and ma-motivate pa po tayo makapag-vlog ulit and ma-build pa yung self-confidence kasi medyo, so, first vlog pa lang, so medyo nahihiya pa po. Sana po manood pa po kayo sa susunod and thank you! Thank you for watching!